Happy 15th anniversary, Marites! Regalo namin sa iyo ang pagtanggal sa iyong pangalan sa bawat reseta ng kumpanyang ito. Ang bawat salita ni Renato ay tila mga basag na bubog na iginuguhit sa aking pandinig habang ang buong pamilya ng aking asawa ay nakatitig sa erken sa gitna ng dambuhalang sala. Hawak ni Renato ang aking kamay, hindi upang maglambing, kundi upang ipamukha sa akin na ako ay wala ng kapangyarihan. Sa tabi niya, ang babaeng dinala niya mula sa Dubai, si Shayna, ay nakangiti ng may sukdulang paghamak habang yakap-yakap ang batang lalaki na idineklara nilang Chow Dicton ng mga Villarreal. Ang aking nanay-nanaya na si Doña Coring, ang babaeng inalagaan ko ng may buong pag-aruga sa loob ng labin, 2 taon matapos siyang atakihin sa puso, ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang wheelchair. Ang bawat hakbang niya ay matatag. Walang anumang bakas ng pagkaparalisa. Inabot niya ang isang makapal na dokumento sa akin. Marites, bilang asawa ni Renato, wala kang karapatan sa mga ari-ariya na aming pinaghirapan. Wika ni Doña Coring, ang kanyang boses ay puno ng pait at kapangyarihan. Ang lahat ng lupain, ang kwan lechon, at pati na ang bahay na ito ay nakapangalan sa amin. Ang mga dokumentong ito ay formal na pagpapatunay na ang lahat ng ibinayad mo sa pagsasaayos ng bahay ay isa lamang tulong sa pamilya, hindi investment. Tinitigan ko ang aking asawa. Si Renato ang lalaking pinag-alayan ko ng 12 taon ng aking buhay habang siya ay nagpapakasasa sa ibang bansa ay nanatiling nakatayo ng may ngiti ng tagumpay. Ang aking mga anak na sina Clara at Sofia ay umiiyak sa aking likuran, nanginginig sa tinde ng syok at pighati. Dito ko, naranasan ng isang marahas na katinuan. Ang sakit na naramdaman ko sa aking dibdib ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matigas na desisyon. Hindi na ako ang babaeng luluhod sa paanan nila para sa kaunting awa. Ako ay si Marites, ang babaeng nakipaglaban sa bawat unos ng buhay para sa aking mga anak. Kaya niyo ako pinalaya sa sarili kong kusina dahil sa kasinungalingang ito? Ang boses ko ay nanatiling patag, isang nakakatakot na katahimikan na nagpatahimik sa buong sala. Ginawa niyo akong alipin sa loob ng labin, 2 taon, para lang magnakaw ng pangarap ng mga anak ko? You have no proof, Marites! Wika ni Renato habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang muka sa akin. Ang lahat ng dokumento ay nasa amin. Ang lahat ng resibo ay nakapangalan sa akin. You are just a wife, a simple midwife who thought she could own a piece of our legacy. Layas! Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Sa halip, tinitigan ko ang bawat isa sa kanila, si Renato, si Shayna at ang matandang babae na akala niya ay nalinlang niya ako. Dahan-dahan kong inilabas ang aking lumang radio cassette mula sa aking bulsa. Akala niyo ba ay wala akong inihanda? Bulong ko, ang boses ko ay puno ng isang mapanganib na kapayapaan. Ang bawat salitang binitawan niyo sa loob ng bahay na ito sa nakalipas na mga buwan ay narecord na. Hindi lang basta kwento ang dala ko, kundi ang mismong ebidensya ng inyong krimen. Nanlaki ang mga mata ni Renato sa tindi ng gulat. Akma niyang aagawin ang radyo, ngunit mabilis akong humakbang paatras patungo sa pinto. Ang bawat hakbang ko sa semento ng bakuran ay tila isang formal na pagmartsa patungo sa aking bagong simula. "Huwag kang nalabas ng gate na yan," sigaw ni Renato. Ngunit ang mga gwardiya ay natigilan nang makita nilang may hawak na akong opisyal na kopya ng aking mga bank log sa aking telepo na nakakonekta na sa mga otoridad. Lumabas ako ng gate ng may matatag na tindig. Ang bawat patak ng ulan ay tila naghuhugas sa dumi ng kanilang mga kasinungalingan. Sa harap ng daan-daang kapitbahay na nanonood, iniharap ko ang aking sarili, ang babaeng hindi na kailanman muling luluhod. Ang danggal ay hindi nakukuha sa pera, Renato. Wika ko sa mikropono ng aking telepono na nakakonekta sa speaker ng aking sasakyan. Ito ay nakukuha sa katotohanan. Dahan-dahan kong inilayo ang aking sarili sa mansyon na dati kong itinuring na tahanan. Ang bawat hakbang ko sa maputik na kalsada ng Laguna ay tila isang malupit na paalala ng aking pagbagsak.
Ngunit sa loob ko, ang bawat tibok ng aking puso ay nagsisilbing mabilis na pag-compute sa susunod kong hakbang. Hindi ako nagtungo sa bahay ng aking mga kapatid. Alam kong ang bawat isa sa kanila ay takot na madamay sa galit ni Doña Coring. Nagtungo ako sa isang lumang pension house sa gilid ng highway. Ang silid ay amoy amag at kinalawang na tubo malayo sa karangyaan ng master bedroom na aking iniwan. Dito, kasama ang aking dalawang anak na sina Clara at Sofia, na pilit na pinapatahan ang kanilang sarili sa takot, sinimulan ko ang aking audit sa sarili kong buhay. Hindi ako pwedeng magpadala sa emosyon. Ang aking katinuan bilang isang veteranong accountant, ang tanging sandata ko laban sa mga papeles na pinapirmahan sa akin ni Renato sa gitna ng aking kalituhan noon. Kinuha ko ang aking lihim na tablet. Salamat sa aking paghahanda, nasync ko ang lahat ng aking private account sa cloud bago pa man ako mapatalsik sa sistema ng kumpanya. Binuksan ko ang bank portal ng pamilya. Doon, bumungad sa akin ang isang katotohanang mas masakit pa sa pagkakanulo. Ang pangalan ko ay hindi lang basta tinanggal sa mga ari-arian, ako ay binago ang status sa system bilang deceased o patay na sa mga papeles ng gobyerno. Ang bawat account ay nakalink sa isang executor na walang iba kundi si Doña Coring. Nay, bakit po tayo narito? Wala na po ba tayong babalikan? Tanong ni Clara habang yakap-yakap ang maliit na unan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati na tila ba ang buong mundo niya ay gumuho na rin. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ramdam ko ang init ng kanyang balat. Isang buhay na kailangan kong protektahan. Hindi tayo talo, Clara. Malamig kong wika. Ang boses ay matatag at puno ng katinuan. Ang bawat numero sa kumpanyang iyon ay dumaan sa aking mga kamay. Alam ko ang bawat butas, bawat pagkakamali, at bawat sentimong ninakaw nila. Ang pagkakaroon ng pangalang patay sa system ay isang laro, at sisiguraduhin kong sa dulo ng larong ito, sila ang siyang tuluyang lilibing sa kanilang sariling kasamaan. Biglang umalingaw-ngaw ang pamilyar na tunog ng mensahe sa aking telepon. Isang email mula sa bangko na nag-aabiso ng final foreclosure notice para sa bahay na aming inukupa noon. 2 araw na lamang ang natitira bago tuluyang bawiin ng bangko ang lahat. Bago pa man ako makapag-isip ng susunod na hakbang, nakatanggap ako ng isang tawag mula kay Lusing, ang aming katiwala sa bahay. Ma'am Marites? Pakiusap, patawarin niyo po ako. Humahagulgol siya sa kabilang linya. Hindi ko po gustong gawin yon, ngunit pinilit ako ni Renato. Hawak niya ang dokumento ng utang ng anak ko. Pero may kailangan kayong malaman. Ang title ng lupa na ipinapirma niya sa inyo nung isang buwan? Hindi po yon para sa kumpanya. Yun po ay isang quitclaim deed na kusang loob ninyong ibinibigay ang lahat ng karapatan sa lupain ng inyong mga magulang kay Doña Coring. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang quitclaim deed ay isang formal na pagtalikod sa lahat ng aking karapatan sa lupain. Sa mata ng batas, ako mismo ang nagbigay ng lahat. Yon ang huling pako sa aking kabaong kung hindi ko ito mababawi sa loob ng 48 oras. Salamat sa pagsasabi, Lusing. Malamig kong wika habang isinara ko ang aking telepono. Hinarap ko ang aking mga anak. Ang bawat pighati sa aking puso ay dahan-dahang naglaho, pinalitan ng isang matigas at nag-aapoy na determinasyon. Kung nais nilang makipaglaro ng batas, ipapakita ko sa kanila na ang isang babaeng inalipusta ay may kakayahang maging isang hukom na walang anumang paimbabaw na kalinga. Ang bawat kalsada na kailangang tahakin ay malinaw na ngayon sa aking isipan. Ang katarungan ay hindi hihintayin. Ito ay kailangang kunin ng may katinuan at matalas na paninindigan. Binuksan ko ang aking laptop sa ilalim ng maliit na ilaw ng desk lamp, pilit na pinatitigas ang aking isipan upang hindi madurog ng bigat ng aking natuklasan. Ang quitclaim deed na nilagdaan ko ay hindi lamang isang papel. Ito ay ang tuluyang pagbura sa 10 taon ng aking buhay bilang may-ari ng mga ari-arian ng aking mga magulang. Nulit habang tinititigan ko ang screen, ang aking mga mata ay hindi nakakita ng pagkatalo, kundi isang pagkakataon. Bilang isang eksperto sa accounting at forensic audit, alam ko ang bawat butas sa loob ng aming kumpanya.
Inilabas ko ang aking lihim na external drive kung saan nakatago ang lahat ng kopya ng mga transaksyong ginawa ni Renato sa loob ng nakaraang taon. Sa bawat resibo, sa bawat bank transfer, merong isang pattern. Si Renato, sa kanyang matinding kasakiman, ay nakalimutang burahin ang mga digital audit trail ng mga pondong inilipat niya sa kumpanya ni Shayna. Sila? Handa na ba ang lahat? Bulong ni Kata Villaseñor nang pumasok siya sa silid, bit-bit ang isang makapal na folder ng mga legal documents. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng isang bahagyang init sa gitna ng malamig na silid. Tinitigan ko ang abogada ng may malamig na katinuan. Ang bawat pirma ni Renato ay may katumbas na ebidensya ng korupsyon, Kata. Kailangan lang nating mapatunayan na ang quitclaim deed ay nilagdaan ko sa ilalim ng matinding manipulasyon at pananakot. Hindi sapat ang basta-basta na pag-aalis nito. Kailangan nating ipakita sa korte na ang kumpanya ni Shayna ay isa lamang dummy corporation na ginamit upang mag-launder ng perang ninakaw sa ating pamilya. Habang abala kami ni Kata sa pag-aayos ng aming mga ebidensya, isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang pumasok sa aking telepono. Ipinapakita nito ang larawan ng aking mga anak sina Clara at Sofia, na kasalukuyang naglalaro sa labas ng kanilang paaralan ng walang anumang gwardiya na nakabantay sa paligid. Pirmahan mo na ang bagong dokumento na ipapadala ko sa iyong email o hindi mo na makikita ang mga anak mo bukas. Wika ng mensahe mula kay Renato. Ang bawat titik ng mensaheng iyon ay para mga patalim na humihiwa sa aking dibdib. Ginamit niya ang aking mga anak upang pigilan ako sa aking pag-audit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang inang matatakutin. Ang aking pag-ibig sa kanila ay hindi na magiging dahilan upang ako ay tumigil. Ito na ang magiging dahilan upang ako ay lumaban ng mas matindi. Huwag mong sagutin. Mahinahong wika ni Kata habang hinahawakan ang aking balikat. If you react now, malalaman niyang alam na natin. Ipadala natin ang mga ebidensyang ito sa federal na prosecutor habang siya ay abala sa kanyang maling paniniwala na kontrolado niya ang lahat. Tumango ako at mabilis na ipinadala ang lahat ng digital logs na pagnanakaw ni Renato sa tanggapan ng Anti-Money Laundering Council, AMLC. Habang ang bawat megabyte ng impormasyon ay dahan-dahang lumilipad patungo sa mga awtoridad, naramdaman ko ang paglamig ng aking mga palad, ang katinuan ng isang babaeng naghihintay ng katarungan. Ilang minuto lamang ang nakalipas nang makatanggap kami ng sagot mula sa AMLC. Naka-freeze na ang lahat ng accounts ng Montenegro Group at ng kumpanya ni Shayna. Ang ganti ni Renato ay nagsisimula ng bumalik sa kanya. Sa harap ng hukom bukas, hindi na lamang ang pirma ko ang pag-uusapan natin, Renato. Bulong ko sa gitna ng kadiliman. Ang aking boses ay patag, malamig at walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang bawat sentimong ninakaw mo ay magiging rehas ng iyong sariling bilangguan. Narinig ang marahang pagtulo ng ulan sa labas. Tila ba sumasabay ang langit sa paghihiganti na dahan-dahang nagbabaga sa aking puso. Handa na ako. Bukas, ang boses na ninakaw nila sa akin ang siyang magiging huling tunog na tatapos sa kanilang maruming imperyo. Sa gitna ng nalalapit na pagdinig sa korte, ang aking maliit na silid sa motel ay naging isang war room. Hindi na ako ang inang nagtatago sa ilalim ng kumot. Ako na ang arkitekto ng sarili kong kalayaan. Hawak ko ang aking laptop habang si Kata ay abala sa pag-aayos ng mga sworn affidavits mula sa mga empleyado ng kumpanya na matagal nang nabulag sa mga maling gawain ni Renato. Sera, ang mga papeles ay handa na. Wika ni Kata habang inilalapag ang isang makapal na folder. Ngunit ang pinakamalaking alas natin ay ang dokumentong ito. Ipinakita niya sa akin ang isang financial audit report na nagpapatunay na ang paglilipat ng ari-ariya na ginawa ni Renato noong nakaraang buwan ay walang pirma ng Board of Directors. Ibig sabihin, ang bawat transaksyong ginawa niya ay ilegal. Biglang tumunog ang aking telepono. Isang video call mula kay Renato. Ang mukha niya ay puno ng kayabangan. Tila ba hindi niya batid na ang kanyang imperyo ay dahan-dahang gumuguho sa ilalim ng kanyang mga paa. Maganda ka na, Sela. Wika niya sa kabilang linya
Ang kanyang boses ay punong-puno ng pananakot. May mga tao ako sa korte bukas. Kapag hindi mo binawi ang mga kasong isinampa mo, sigurado akong hindi mo na muling makikita ang mga anak mo. Huwag mong subukang lumaban dahil walang sinuman ang maniniwala sa isang babaeng akala ng lahat ay baliw. Nanatili akong nakatitig sa kanya ng walang alumang emosyon. Ang aking mukha ay parang isang blankong papel na handang sulatan ng katotohanan. Ang bawat banta mo, Renato, ay nagiging patunay ng iyong sariling krimen. I-record mo ang bawat sandali ng iyong pagyayabang dahil ito ang magiging pambungad na ebidensya sa ating paghaharap bukas. Binaba ko ang telpono nang hindi na siya hinayaang makapagsalita pa. Tiningnan ko si Kata. Kailangan nating hanapin ang nawawalang orihinal na ledger ni Doña Coring. Utos ko. Nandoon ang mga pangalan ng mga opisyal na tumanggap ng suhol mula kay Renato. Sa gitna ng gabi, mabilis kaming nagtungo sa mansyon. Dahil sa tulong ni Mang Nestor, alam namin ang eksaktong lokasyon ng hidden safe ni Doña Coring sa loob ng bodega. Habang ang buong mansyon ay mahimbing na natutulog, maingat naming binuksan ang vault. Sa loob nito ay hindi lamang ang mga titulo ng lupa, kundi isang lumang ledger na may mga listahan ng mga perang ipinadala ni Renato sa labas ng bansa. Dito ko naramdaman ang isang matinding tatinuan. Ang katotohanang matagal na nilang itinago ay nasa aking mga kamay na ngayon. Nang akmang lalabas na kami, narinig namin ang tunog ng mga yabag sa hallway. Si Renato. Bumalik siya sa bahay upang kuhanin ang kanyang pasaporte para sa kanyang pagtakas bukas. Mabilis kaming nagtago ni Kata sa likod ng malaking cabinet ng mga dokumento. Tinitigan ko si Renato mula sa siwang ng pinto habang kinakalkal niya ang bawat drawer, naghahanap ng kung ano. Nang hindi niya mahanap ang ledger, isang malakas na mura ang kumawala sa kanyang mga labi. Nasaan na ang ledger? Sigaw niya sa kanyang sarili. Doon ko napagtanto hindi lang pala ako ang naghahanap sa ledger na ito. Ang mga kasabwat niya ay nagsisimula na ring magkawatak-watak. Kung mahanap nila ang librong ito, sigurado akong gagamitin nila ito upang ibenta ang kanyang sariling kapakanan. Kailangan makuha natin ang mga ito bago sila. Bulong ko habang dahan-dahang lumalabas ng mansyon patungo sa aming sasakyan. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ang aming laban ay hindi na lamang tungkol sa akin o sa kumpanya. Ito ay tungkol sa pagwawasak sa isang pamilyang binuo sa ibabaw ng kasinungalingan. Sa harap ng katarungan, walang sinumang makakapagtago sa dilim. Ang araw ng Aragon Group Shareholders Meeting ay dumating ng may dalang kakaibang tensyon. Ang malaking hall sa loob ng hotel ay puno ng mga taong naghihintay sa aking tuluyang pagbagsak. Si Renato, na nakasuot ng isang mamahaling puting suit, ay nakatayo sa entablado, abala sa pagpapaliwanag sa mga board members tungkol sa aking pagkawala sa katinuan. Habang ipinapakita ang mga editadong video na nagpapakita sa akin na tila nakikipag-usap sa hangin sa loob ng aking silid. Si Maribel ay hindi na kayang pamunuan ang kumpanyang ito? Wika ni Renato. Ang kanyang boses ay puno ng paimbabaw na kalinga na dahan-dahang napalitan ng mapanlinlang na awtoridad. Ang kanyang mga delusions ay nadudulot ng panganib sa ating lahat. I move to officially terminate her position as CEO. Tumahimik ang buong hall. Tumingin ang mga board members sa isa't isa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng alinlangan at pangamba. Ngunit bago pa man makapagsalita ang chairman, dahan-dahang bumukas ang malalaking pintuang kahoy. Pumasok ako. Suot ko ang aking pinakapormal na puting suit, ang aking tindig ay matatag, at ang aking mga mata ay nagniningning sa isang katinuan na hindi kayang tibagin ng sinuman. Walang bakas ng pagod sa aking muka. Ang nakita nila ay ang babaeng nagtayo ng Aragon Group mula sa wala. Ang bawat desisyon sa loob ng kumpanyang ito ay hindi dapat ibatay sa mga video na binuo ng kasinungalingan, kundi sa mga bilang na hindi kayang dayain. Wika ko habang naglalakad patungo sa entablado. Nanigas si Renato. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha nang makita niya ako. Si Doña Teodora, na nakaupo sa harap, ay halos mapatayo sa sobrang gulat. Anong ginagawa mo rito? Sabi ng doktor hindi ka maaring lumabas.
Hiyaw ni Renato. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa tindi ng panik. Ang doktor na binayaran mo ay kasalukuyan ng hinahanap ng mga federal na pulis. Malamig kong sagot habang inabot ko ang mikropono. Ngunit hindi lang yan ang hatid ko para sa inyo ngayong araw. Sa isang mabilis na hudyat ko kay Kata, ang malaking screen sa likuran ng entablado ay biglang suminde. Sa halip na ang mga peking video ng aking kabaliwan, ang tumambad sa mga tao ay ang orihinal na ledger na nakuha namin mula sa safe ni Doña Teodora at ang mga audio recording ng usapan ni Renato at Viviana. Ang bawat numero sa screen ay tila mga patalim na dahan-dahang humihiwa sa bawat kasinungalingan ni Renato. Ipinakita ko ang bawat bank transfer na ginawa niya patungo sa kumpanya ni Viviana, ang bawat transaksyong ilegal na nagpakita na hindi lang pala ako ang ninanakawan niya, kundi maging ang bawat mga gagawa ng Aragon Group. Nagnakaw kayo mula sa pondo ng mga manggagawa upang pagtakpan ang inyong mga luho. Sigaw ko, ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong hall, puno ng lakas ng isang babaeng nabawi na ang kanyang danggal. Ang mga board members ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay punong-puno ng galit sa nakita. Si Renato ay napaatras sa gilid ng entablado. Ang kanyang muka ay tila nakakita ng multo. Hindi niya inaasahan na ang kanyang perfect plan ay guguho sa loob lamang ng ilang minuto. Ito ang aking pormal na pagbitiw. Wika ko habang inilalapag ang aking mga dokumento sa ibabaw ng lamesa ng chairman. Ngunit kasabay nito, inilalabas ko ang lahat ng ebidensya ng korupsyon ninyo sa mga awtoridad. Ang pamilyang Montemayor ay hindi na bahagi ng kumpanyang ito simula sa sandaling ito. Sa isang mabilis na iglap, pumasok ang mga federal na pulis sa loob ng hall. Narinig ang tuyong tunog ng paglapat ng bakal ng posas sa pulso ni Renato habang nakatitig siya sa akin ng may sukdulang pot at kahihiyan. Si Doña Teodora naman ay napatayo at sumigaw. Ngunit tuluyan na siyang binalewala ng lahat. Nang ilabas sila ng mga pulis, naiwan ako mag-isa sa harap ng entablado. Ang katahimikan sa hall ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging isang katahimikan ng pagbabalik ng katarungan. Ang bawat kamera ng media ay nakatutok sa akin, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangang magtago. Ako ang tunay na reyna ng aking sariling buhay. Sa loob ng aming munting opisina, ang bawat segundo ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa aking pasensya. Ang monitor ng aking computer ay puno ng mga spreadsheet at audit logs na nagpapatunay sa unti-unting pagkaubos ng pondo ng aming kumpanya. Bawat transaksyon ay may bakas ng kamay ni Esteban at ang bawat pirma ay nagmumukhang akin, ngunit alam ko ang katotohanan. Sila ay mga forged signatures. Sila, handa na ang lahat. Bulong ni Kata habang inilalapag ang isang makapal na folder sa aking lamesa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding lamig. Nakuha ko na ang orihinal na incorporation papers mula sa SEC. Nakita ko ang mga pangalan ng mga dummy corporations na ginamit ni Esteban at ng pamilya ni Elise. Ang lahat ng ebidensya ay sapat na upang ipakulong sila habang buhay. Tinitigan ko ang folder. Ang laman nito ay hindi lamang basta papel. Ito ay ang katapusan ng 10 taon ng aking paghihirap at sakripisyo. Ngunit bago pa man ako makapagpasya kung paano namin ilalantad ang lahat, mabilis na bumukas ang pinto ng aking opisina. Pumasok si Esteban. Wala na ang kanyang paimbabaw ng ngiti. Ang kanyang mukha ay nababalot ng matinding galit, tila ba isang halimaw na nabulabog sa kanyang lungga. Sa likod niya, nakasunod si Doña Teodora, na nakatingin sa akin na may sukdulang pandidiri. Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang ginagawa mo, Maribel? Hiyaw ni Esteban itinuturo ang aking laptop. Sabi ni Luz, nakikipag-ugnayan ka na sa isang abogado. Ano ito? Nagtatago ka na naman ng mga dokumento? You are betraying this family. Family? Malamig kong tugon, tumayo ako at hinarap siya ng walang anumang panginginig. Ang pamilyang ito ay binuo ko sa ibabaw ng aking mga pangarap. Pero winasak niyo ito para sa inyong kasakiman. Hindi ako nagtataksil, Esteban. Pinoprotektahan ko lang ang natitirang danggal na mga manggagawa na kinuha ninyo. Nagdilim ang mukha ni Esteban. Inilabas niya ang isang papel mula sa kanyang bulsa.
ang formal na suspension order na may pirma ng board members na siya mismo ang nagmanipula. Simula ngayon, wala ka ng kinalaman sa kumpanyang ito. Umalis ka na, bago pa kita ipakulong dahil sa pagnanakaw ng proprietary documents. Tumawa ako ng mahina, isang tawang puno ng mapait na katotohanan. Itinaboy niyo ako sa kumpanyang binuo ko. Ngunit nakalimutan ninyo ang isang bagay. Ang bawat database na ginamit ninyo ay dumaan sa aking quality audit. Ang bawat maling numero na nilagay ninyo ay otomatikong nagpapadala ng kopya sa aking cloud server. Nanigas si Esteban. Ang kanyang pagyayabang ay unti-unting napalitan ng kaba. Anong sinasabi mo? I'm not just a wife, Esteban. I'm an auditor. Vika ko, habang dahan-dahang naglalakad patungo sa pinto. Ang bawat pirma mo sa mga dokumentong yan ay magiging tanikala mo sa bilangguan. Hindi ako aalis dahil sa utos mo. Aalis ako dahil handa na ang aking ebidensya para sa dayhoy kodong bukas. Paglabas ko ng opisina, naramdaman ko ang matinding pagpintig ng aking dibdib. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit ang bawat hakbang ko ay malaya na. Alam kong sa loob ng ilang oras, ang kumpanyang pilit nilang kinamkam ay magiging kani-kanilang bilangguan. Ang bawat segundo ng gabing yon ay tila isang ticking time bomb. Habang ang buong syudad ng Manila ay natutulog, ako at si Kata ay nakatutok sa mga papeles na nakuha namin mula sa opisina ni Esteban. Ang bawat pangalan ng kumpanyang Shell ay nagsimulang maglaro sa aking isipan, tila mga piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo. Salatingnan mo ito. Bulong ni Kata habang itinuturo ang mga resibo ng mga biniling kagamitan na hindi naman kailanman nakarating sa aming bodega. Ito ang mga ghost transactions. Pinalalabas nila na bumili sila ng mga mamahaling makinang pang-factory. Ngunit ang supplier na ito, Golden Eagle Logistics, ay nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng ama ni Elise. Tinitigan ko ang bawat detalye ng resibo. Dito ko naranasan ang isang marahas na katinuan. Ang bawat sentimo na ninakaw nila ay hindi lamang basta pera. Ito ay ang pawis ng mga empleyadong naniwala sa akin. Ang aking emotional freeze ay nanatiling matibay. Hindi ako nagpakita ng kahit anong pait o galit. Sa halip, sinimulan kong markahan ang bawat dokumentong magsisilbing susi sa pagbagsak ni Esteban. Kata, bukas sa dayhoy kodong, hindi natin sila sasalakayin gamit ang emosyon. Gagamitin natin ang sarili nilang sistema laban sa kanila. Wika ko habang inilalapag ang aking gintong panulat sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat pirma nila sa mga dokumentong ito ay otomatikong maglilipat ng liability sa kanila ay ang sasugnay na inilagay ko nung huling audit ko. Habang abala kami sa pag-aayos ng mga ebidensya, biglang tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Alam namin ang ginagawa mo, Maribel. Tigilan mo na ang pag-audit o hindi mo na makikita ang araw ng dayhoy kodong bukas. Tiningnan ko ang screen ng walang anumang emosyon. Ang banta ay isang malinaw na pag-amin na sila ay natatakot na. Ang takot ng kaaway ay ang aking pinakamalakas na sandata. Hayaan mo silang magbanta, Kata. Malamig kong wika. Ang bawat banta nila ay isa pang piraso ng ebidensya na maari nating iharap sa mga pulis. Maghanda ka na. Bukas, ipakikita natin sa kanila kung ano ang tunay na halaga ng isang taong hindi na muling matatakot. Narinig ang tuyong tulog ng paglapat ng aking mga dokumento sa loob ng briefcase, isang formal na pagtatapos ng aming paghahanda. Paglabas namin ng opisina ni Kata, ang langit ay dahan-dahang nagbabago ang kulay. Ang madilim na gabi ay unti-unti nang naglalaho, pinalitan ng unang sinag ng bukang liwayway. Ang bawat hakbang ko patungo sa aking sasakyan ay may kasamang matinding kapanatagan. Wala nang takot, wala nang paimbabaw na kalinga. Ang kalsada patungo sa kumpanya ay malinaw na sa aking isipan. Alam ko na ang bawat pagliko, ang bawat kanto at higit sa lahat, alam ko kung paano magwawakas ang lahat ng ito. Ang boses ko ay muling magiging malakas, matatag at malaya. Buksan ang bawat pinto dahil ang katotohanan ay pumasok na sa loob ng inyong tahanan.
Ang araw ng Dayhoy Kodong ay dumating na may dalang kakaibang tensyon na tila ba bumabalot sa bawat sulok ng gusali ng Aragon Group. Ang malaking hall sa Manila ay punong-puno ng mga taong naghihintay sa aking tuluyang pagbagsak. Si Esteban ay nakatayo sa entablado, suot ang kanyang pinakamagaling na ngiti ng tagumpay, habang ang mga kamera ay nakatutok sa kanya. Sa kanyang tabi ay si Viviana, na nakasuot ng isang napakamahal na bestida, tila ba reyna na handang umupo sa aking trono. Para sa kapakanan ng bawat empleyado at ng ating mga shareholders, kailangan nating bumoto para sa opisyal na pag-aalis kay Maribel de los Reyes bilang CEO. Wika ni Esteban, ang kanyang boses ay puno ng paimbabaw na pighati. Ang bawat pagkakamali niya ay naging pader na humahadlang sa ating paglago. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Nakita ko ang mga mamumuhunan na tumatango. Tila ba naniwala sila sa bawat kasinungalingan ng lalaking minahal ko noon. Ngunit nanatili akong nakatayo sa likod ng pintuan, naghihintay sa tamang sandali. Simulan ng botohan! Utos ni Esteban, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding panik at pananabik. Dahan-dahan kong itinulak ang dambuhalang pintuan ng hall. Ang tunog ng pagtama nito sa pader ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, isang tunog na nagpatigil sa lahat ng bulungan. Humakbang ako papasok sa gitna ng pasilyo, suot ang aking matikas na puting suit. Ang aking buhok ay maayos na nakatali, ngunit ang aking tindig ay naglalabas ng kapangyarihang hindi kayang tibagin ng sinuman. Natigilan ang buong hall. Ang mabilis at sunod-sunod na kislap ng mga ilaw mula sa mga kamera ng mga reporter ay mabilis na humarap sa akin habang dahan-dahan akong lumalapit sa entablado. Sela! Nanginginig ang boses ni Viviana habang tumatayo mula sa kanyang upuan, namumutla sa tindi ng gulat. Nakalak ang pinto mo. Guards, hulihin ninyo ang babaeng yan. Tapos na ang dula ninyo, Esteban. Malamig kong wika habang inaabot ang mikropono. Sa isang hudyat ko kay Kata sa control room, ang malaking screen sa likod ni Esteban ay biglang sumindi. Nabura ang anunsyo ng pag-aalis sa akin at napalitan ng isang malinaw na video mula sa aking nakatagong camera sa opisina. Ang mukha ni Esteban habang nagbubuhos ng pondo ng kumpanya patungo sa kumpanya ng ama ni Viviana, kasama ang pag-uusap nila ni Viviana tungkol sa pag-aalis sa akin. Pakinggan ninyo, Your Honor, mga kodong. Wika ko habang inilalabas ang mga orihinal na kontrata ng pagnanakaw. Ang kumpanya ay hindi binigo ng aking pamamahala. Ang kumpanya ay winawasak ng inyong sariling kasakiman. Isang dambuhalang ugong ng pagkagulat at galit mula sa mga kodong ang pumuno sa hall. Ang mga kamera ng media ay mabilis na humarap kay Esteban at Viviana na tila mga estatwang nawala ng kulay. Hindi ito totoo! Ginamit niya ang mga dokumento niyan upang sirain ang pangalan ko. Sigaw ni Esteban habang pilit na humaharap sa mga pulis. Ngunit hindi na ako nakinig. Tinalikuran ko sila at naglakad patungo sa exit ng hall. Ang bawat hakbang ko ay malaya. Wala ng kasinungalingan, wala ng paimbabaw na pag-ibig. Ang aking bukas ay wala na sa kanilang mga kamay. Ang bulwagan ay naging parang isang arena ng galit at pagtataksil. Ang bawat kodong, na kanina lamang ay nakikinig ng mabuti sa mga kasinungalingan ni Esteban, ay ngayoy nagbabago ang anyo. Ang kanilang mga mukha na dati ay puno ng pagtitiwala ay napalitan ng pot. Paano niyo nagawa ito? Sigaw ng isang matandang shareholder, itinuturo ang screen kung saan nakikita ang pirma ni Esteban sa pekeng dokumento. Ninakaw ninyo ang aming tiwala at ang bilyong-bilyong pondo na dapat sana ay para sa paglago ng ating kumpanya. Si Esteban, ang lalaking kanina lang ay nagmamalaki sa entablado, ay unti-unting lumiliit sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa mikropono ay nagsimulang manginig ng walang kontrol. Sinubukan niyang lumingon kay Viviana, ngunit ang babaeng dati ay kanyang katuwang sa pagnanakaw ay tumayo ng malayo. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding takot at pagnanais na iligtas ang kanyang sariling balat. Siya ang nag-utos sa akin, Esteban. Ginamit mo lang ako para maging front ng iyong mga illegal na transaksyon.
pagpalahaw ni Viviana sa gitna ng maraming tao, pilit na isinisisi ang lahat sa aking asawa. Isang masamang senyalas ito. Ang tanilang alyansa ay tuluyan ng gumuho. Hindi totoo yan! Magsasabwatan kayo ni Maribel para sirain ako. Sigaw ni Esteban, ang kanyang boses ay punong-puno ng desperasyon. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, ngunit nanatili akong nakatayo sa harap ng entablado, kasing lamig ng bakal. Dito ko naranasan ang isang malalim at mapait na katarungan. Ang bawat hirap na aking naranasan sa loob ng nakalipas na mga buwan, ang panggigipit, ang pagtataksil, at ang pagtatangkang pumatay sa aking danggal ay nagbunga sa sandaling ito. Hindi ako kailangang magsalita. Ang ebidensya ay sapat na. Ang katotohanan ay sapat na. Mabilis na bumukas ang pinto ng hall. Pumasok ang mga federal na pulis at si Cata Villaseñor, bit-bit ang opisyal na warrant of arrest para sa 3 tao. Sina Esteban, Viviana, at Doña Teodora na kanina ay nagtatago sa likod ng kanyang paimbabaw na kalinga. Esteban Montemayor, Viviana Alcázar, at Teodora Montemayor, kayo ay nasa ilalim ng pagdakip para sa kasong qualified theft, falsification of public documents, at money laundering, mariing wika ng hepe ng pulisya habang dahan-dahang nilalapat ang bakal ng posa sa kanilang mga pulis. Ang bawat tunog ng posas na lumapat ay naging parang isang formal na hatol ng katarungan. Si Esteban, ang lalaking dati ay nagmamalaki sa kanyang kapangyarihan, ay dahan-dahang napaluhod sa sahig. Ang kanyang mga mata ay tulala sa tindi ng pagkatalo. Si Teodora naman ay sumisigaw ng mga malulutong na mura, pilit na sinasampal ang mga pulis, ngunit wala nang sinumang nakikinig sa kanyang mga kasinungalingan. Tinalikuran ko sila habang kinakaladkad sila palabas ng hall. Ang bawat yabag ng kanilang mga paa sa sahig ay tila isang huling paalam sa buhay na binuo nila sa ibabaw ng aking sakripisyo. Nang tuluyan silang mawala sa paningin ng publiko, dahan-dahang lumapit sa akin ang mga kodong. Ang kanilang mga mukha ay puno ng paghingi ng tawad at paghanga. Maribel? Sela, patawarin mo kami. Hindi namin alam. Wika ng chairman ng board habang yumuyuko sa harap ko. Tumingin ako sa kanila, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang ang babaeng nagligtas sa kumpanya. Ang katarungan ay hindi nakukuha sa paghingi ng tawad, kundi sa pagtutuwid ng pagkakamali. Malamig kong sagot. Bumaling ako kay Cata. Cata, tapos na ang trabaho natin rito. Ilipat na natin ang kontrol ng kumpanya sa kooperatiba ng mga manggagawa. Habang lumalakad ako palabas ng kumpanya, naramdaman ko ang kagaanan ko bawat hakbang ko. Ang boses na dati ay ninakaw, ang buhay na dati ay itinapon, ay akin na ngayong pag-aari. Ang bawat sandali ng aking nakaraan ay tuluyan ng naging aral para sa isang mas matatag na bukas. 1 taon ang mabilis na lumipas mula nung gabi ng pagbagsak ng imperyo ng mga Montemayor. Ang kalsada patungo sa Iloilo ay hindi na lamang 100, patungo sa pagtatrabaho. Ito ay saksi sa bagong buhay na aking itinayo. Ngayon, nakatayo ako sa harap ng gusali ng De Los Reyes Cooperative Holdings, ang bagong pangalan ng kumpanyang aking itinayo mula sa abo ng aking nakaraan. Hindi na ito isang sentro ng kasakiman. Ito ay naging isang kooperatiba kung saan ang bawat manggagawa ay may boses at ang bawat benta ay may nakalaang bahagi para sa kanilang mga pamilya. Sinalubong ko si Cata Villaseñor sa beranda ng aking tanggapan. Hawak niya ang kanyang tablet, nakangiting binabasa ang mga ulat ng tagumpay ng aming mga tinutulungang kababaihan na dating biktima ng panlilinlang ng pamilya Montemayor. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang puting sobre na iniwan ni Doña Teodora nung huling araw niya sa bilangguan. Hindi ko ito kailanman binuksan. Walang halaga sa akin kung anong pagsisisi, paimbabaw na kalinga o manipulatibong dahilan ang nakasulat sa loob nito. Walang alinlangan ko itong inilagay sa ibabaw ng maliit na mangkok ng luwad kung saan dahan-dahang kinain ng init at marahang liyab ng apoy ang puting papel hanggang sa tuluyan itong maging abo na nilipad ng hangin ng walang bakas. Tinanong ako ni Cata kung pinatawad ko na ba sila. Ngumiti ako ng bahagya habang pinapanood ang abo na naglalaho.
Ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang pagtanggap sa kanilang karumihan, kundi ang tuluyang paglimot sa kanilang presensya sa aking buhay. Ang aking kapayapaan ay hindi nakasalalay sa kanilang paghiinang tawad o pagsisisi. Si Esteban at Doña Teodora ngayon ay mga bilang na lamang sa rehistro ng bilangguan ng Maynila. Sila ay bahagi ng isang madilim na gabi na hindi ko na kailanman babalikan. Sa ibaba ng balkonahe, sa malawak at luntiang damuhan, nakita ko ang mga kababaihang dating manggagawa ng Montemayor Group na pinagkaitan ng katarungan. Sila ngayon ay nakadamit ng pormal bilang mga matitigas na advocates ng aming foundation, masayang naghahanda para sa aming bagong pagpupulong. Dito ko naranasan ang tunay na lakas ng pagkakaisa. Ang marahang paghawak ng mga nakaligtas na kababaihan sa aking kamay sa harap ng bagong gusali ay naging parang isang tahimik na pagpupugay ng mga bagong simula. Ang aming mga palad ay nagtagpo ng may init ng katatagan, isang patunay na kami ay nakabangon mula sa aming sariling pighati. Isang reporter mula sa lokal na telebisyon, balita ang lumapit sa akin para sa isang formal na panayam. Tumingin ako ng diretso sa lente ng kanyang kamera. Ang aking boses ay nanatiling patag, kalmado, at puno ng matigas na paninindigan. Ang halaga ng babae ay hindi nakasalalay sa buhok, kasal, o sa pagkilala ng iba. Wika ko sa harap ng buong bansa. Kapag may lakas kang lumaban gamit ang katotohanan, wala nang makakagamit ng pag-ibig o pamilya upang kulungin ka. Tumayo kayo, hawakan ang inyong sariling lakas at protektahan ang inyong bukas. Naglakad ako pabalik sa aking tanggapan. Huwag nang mabalisa habang ang sikat ng araw ay tuluyang bumalat sa aming bagong simula. Wala nang takot, wala nang lason ng mga wad na pangako. Kami ay ganap ng malaya.